Wala daw po kayong kay Sara Duterte na magtanong ng mga ganitong klaseng katanungan. Yung pagdalaw natin sa Sara Duterte daw dyan sa Australia, yung pagpunta niya doon para nga umattend ng rally kuno ni Digong na inorganisa niya mismo sa tingin ko. Malabo naman na meron dyan mag-volunteer para mag-organize. At ang dinig ko yung mga pumunta dyan ay mga bayaran. Yun naman ay narinig ko lang. Pero eto ang dami niyang ibinida, ang dami niyang paninira, pero ang tinutumbok na nito si Sara Duterte, ang punto niya rito, yung matinding galit niya sa administrasyon. Huwag mong idamay ang bansa natin sa matindi mong galit. Ang totoo niyan, hindi naman talaga galit siguro sa administrasyon eh. Galit siguro talaga sa sarili niya. Okay? Ito si Sara Duterte. Kasi hindi na kasi katulad dati na kaya niya ang lahat, kaya niyang gawin ang lahat, kaya niyang hawakan sa liig ang lahat. Siguro, diyan na nagmumula yung kanyang pagkadesperado at matinding galit sa mundo. So kung sino man yung mga maniniwala kay Sara Duterte, lalo na po yung mga naandyan sa Australia nga, Diyos ko mas kawawa kayo, ibinida niya or binanatan niya ang Malacanang sa utang nga daw ng ating bansa. At eto yon, bakit 16 trillion na ang utang natin? At wala pa rin daw tayong nakikita, nasaan na daw yung inutang. So ang sinasabi ng mga netizens dito, wala rin po kaming nakita doon sa pinagkagastusan niyo daw ng 125 million in 11 days at marami pa pong iba. Kaya totoo na wala kang kay magtanong. O eto yung sinasabing, ang magnanakaw ay galit daw sa kapwa magnanakaw. Iniisip niya siguro, mukhang nauungusan siya sa pagnanakaw. Biro lang yun. From August 2016 to June 2012, Duterte added 6.84 trillion to the national debt, increasing it from 5.94 trillion to 12.79 trillion. By the end of 2024, under the Marcos administration, it rose by 3.26 trillion to 16.05 trillion. Duterte therefore contributed the larger share of the country's outstanding debt. So si Digong ang may pinakamalaking share dito sa napakalaking pagkakautang ng ating bansa. Tapos yan, ganyan ang sasabihin mo sa harap ng mga tanga sa Australia. Sa tingin ko yung mga naniwala dyan, yung lahat ng pumunta dyan, mga malalaking tanga. Sobrang na ata itong pananalitang ito. Pero, di ba kung iisipin mo kasi, talaga lang, hindi, nasaan yung gray area nyo? Nasaan yung kokote nyo? Ika nga,